Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mwah! Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes. Pagdatas ng ilegal nga droga sa mga bulutuhan sa Iloilo City, ginatutukan sang kapulisan. Pila ka mga estudyante sa Iloilo City na dakpan nga nagadusos ang ilegal nga droga suno sa ICPO-CDEU. Pagpahamtang sang peryahan sa Lacson Tourism Strip, ginbalabagan sang Bacolod City Council. Termite gang nga nangawat sa supermarket sa Haro Maid-id nga nagplano rason nga nalutsa ng intelligence monitoring suno sa ICPO. Kakulang sang supply sang tubig sa Iloilo City problema gihapon. Pila ka mga residente sa Iloilo City nagabakal na sang purified water agud may magamit nga inugpaligo kag pagpanghugas. Pinasahi nga konsepto sa balaligyan sa Iloilo City nga ang customer sa magamay nga buho nagabakal pasiplatan ta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Pila ka mga pamatanon lakip na ang pila ka estudyante ginapahayag sang Iloilo City Drug Enforcement Unit nga imbolbado sa illegal drug trade. Iloilo City National High School, isa sa mayor nga ginatutukan sang CDEU. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. Eksklusibo. John? Suno sa City Drug Enforcement Unit, nagpabata ang mga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Gani subong ginatutukan sang otoridad ang mga buluthuan. Ginak-alarma sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang numero sa kabataan nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Suno kay CDEU Head Captain Ryan Christ Inod, pila ka mga bulutuan ang sakaron nasulod naman sang illegal nga droga. Sang nagligad nga Biyernes suno kay Inod, may isa ka estudyante sang isa ka bulutuan sa distrito sang Molo nga nadakpan nga nagabaligya sang ginapasuni illegal drug sa iya kasubong nga mga estudyante. Ang school officials mismo sa nasambit nga bulutuan ang nakadakop sa mga kabataan. First in our list, no, ang ginafokusan na mo kay dako siya nga school kag damo estudyante ang Iloilo City High. Kay actually may mga incident na kita da. Ang sa incident sa City High in which nga ang principal is amo ang nagpanawagid sa aton diri kag nangayo bulig about sa ila estudyante. Apang suno kay Inod sa mga kasubong nga insidente, kuntani wala nagmato-mato ang school officials nga kapkapan kag kwaw ng item sa mga bata, kag kuntani ginhulat na lang ang kapulisan. Kaya ang pulis lang na ang may authority nga mag-inventory na sa kung ano na ang mga madakpan sa isa ka tawo. Wala siya authority nga galawon. Dapat paabuton gid nila ang proper authority nga amo ang mag-check. Ginatutukan sa karon sa CDEU ang tanan nga mga eskwelahan sa syudad sa posibilidad sang paglaptas ang illegal nga droga. Santamlag lang, isa man ka 18 anyos nga estudyante ang nadakpan sang CDEU sa isa man ka drug bypass operation sa Molo. Ang mga eskwelahan na ginakabi nga ikaduwa nga puluyan sa mga estudyante. Apang paano ini mangin puluyan kung diri nagalapta ang ilegal nga droga. Ginpadulungan sa news team ang Iloilo City National High School apang dito kuno sa gwasang pungsod ang principal gani wala sang may nagatubang sa news team. Gintinguan man sa news team makuhaan sang bahin si Iloilo City Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes apang suno sa iya staff yara ini sa isa ka meeting. Suno sa CDEU, kinahanglan nga hatagan sa nagakaigong atensyon sang bulutuan kag sang otoridad ang ini nga sitwasyon agud hindi na magdako pagid ang halit sini sa mga estudyante. Jert. Maraming salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, madamo kinya salamat. Mga kapuso, sa Bacolod City naman ginaduso nga pagpahamtang sa peryahan sa Lacson Tourism Strip. Ginbalabagan sa Bacolod City Council bango sa posible pag-promote sang gambling o konsugal sa mga pamatano. Yaring balita nga itong gitutukan.
Bilang kabahin sa selebrasyon sa Mascara Festival 2024, ginproponer sa Bohol Youth Foundation sa Bohol City Council ang pagpahamtang sa peryahan sa bahin sa Lacson Tourism Strip. Nagpadala sa sulat ng organizer sa konseho sa October 16 nga nagapangayos sang pahanugot sa pagbutang sang peryahan sa Dalan Lacson. Halin October 25, tubtob October 27. Apang, ginkwestiyon inisang pila ka mga konsehal. Hindi ko hindi sa itong mga games na ito. Definitely, kung games of chance or nabalang mga gambling na, definitely manugid kita. Negative kita, no? Kaya first time ini siya nga may request na mga peryahan dira sa Lacson. The Lacson Street was declared as a tourism strip, no, via an ordinance. So I think it's not fitting, or I mean it's not the perfect place nga butangan naton peryahan kay last year gani ay isang peryahan do gaginutok ng tao, no. Gindefer ang request sa bylaw, ginpangayuan sang duga nga pathag ang organizer kung ano nga benepisyo ang makuha sa pagpahamtang sang perya sa lugar. Apang kay nasangaga, nagdesisyon na ang organizer nga bawion ang ginduso nga proposal. The board decided already not to continue with it because ang aton nga mga councilor made it a point man sa aton na wala gambling, wala pustahanay during the festival. Bangod kalabanan sa mga nagalagaw sa Lacson Strip, kabataan upod ang ila pamilya, hindi nagkakaigo sunod sa pinakakonsihal nga may peryahan diri bawod kasubong nga ginatibuong pa ang pagpanahon. Any hint of sugal, definitely ang mga pa-negative yun. Samtang hugot ang pagbantay sang kapulisan sa seguridad sa syudad, ilabi na nga wala sang signal jamming sa highlights sang kahiwatan. Challenge, pero I believe we can overcome the challenge, no. Ang importante lang ang aton pulis vigilant. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Termite gang nga nangawat sa supermarket sa Haro, maid-id nga nagplano. Rason nga nalutsan ang intelligence monitoring suno sa ICPO. Ini ang gintutukan ni John Sala. May natipo na mga impormasyon kag itutukan sa Intelligence Division sang Iloilo City Police Office ang grupo nga mala termite gang ang modus sang ang mga iniya nagpangbiktima sa Negros Occidental. Apang bagod maid-id ang naging preparasyon sang grupo, ila nalutsan ng kapulisan kag natigayon ng pagpangransak sa Iloilo Supermart sa Haro suno sa kapulisan. Sa monitoring sang SITG, August 7 pa lang nasiplatan ang grupo nga nagpadulong sa isa ka auto repair shop sa syudad sang Iloilo nga nagpakayo kag nagpabutang sa mga sticker sa ila salakyan. August 14 nag-check-in sila sa isa ka resort sa Banwa sang Oton. August 18 naman, santo sa kuha sang CCTV. Halos isa ka adlaw gin nga yara sa sulod sang Supermart ang leader sang grupo nga si Christopher Kizel. Prior sina ginapatihan naton nga may casing, surveillance kag intense planning na sila nga ginobra, plastado na ang tanan-tanan. Dugang pa ni sang Greenes, diri lang sa syudad sang Iloilo nakilalaan ang mga suspect. Apisar nga nagpangbiktima naman sila sa iban pa nga mga lugar. Nakuhaan man sang Laragway ang van nga nagserve nga getaway vehicle sang grupo. Nagapati naman ang SITG nga may mga nagbuli sa mga suspetsado nga mga taga-syudad sang Iloilo. Posible gingamit lang gid sila, ginsuhulan kag waay ni sila kabalo sang entire plan. Nga ti amo nagali ang plano nila nga ti tublagon diri ang kalinong naton kagkatawhay. Kumpiyansa naman ang SITG nga ilagid madakpan ang mga sospek. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente sa Iloilo City nagabakal na sa purified water agod may maggamit nga inugpaligo kag panghugas bangod sa krisis sa tubig. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nangin madahog ang baligyaanay sang purified water sa water retailer nga ini sa Barangay Bulilao, Mandurriao halin pa sang Lunes sang nagsugod ang water supply shortage sa syudad. Ang tubig nga sarang nakuntani mainom ginagamit na lang nga pangpaligo kag panghugas sa mga gamit sa balay. Kadamaan sa pumuluyo sang barangay wala gid sang supply sang tubig. Kun sang una duha ka tangke sang purified water lang kada adlaw ang mapaubos sang manugbaligya. Subong nagadangat na sa 4 ka tangke. Damo man iti sana ligo nila muni mineral. Ang tricycle driver nga si Manong Rosendo ginapadagan na lang kuno sa paggamit sang perfume bangod 4 ka adlaw na ini nga wala makapaligo. Nagdalagid ko siniyo. Para nga hindi plano sa pagsayro nga bako kao. Ang iban nga residente nagsalod na lang sang tubig ulan agud may magamit. Kung mag-ulan lang makasalod amo na nakapanglaba ko.
Budlay gid ya, wala tubig. Budlay mag-iho. Sunod sa Metro Pacific Iloilo Water, ginpahibalo sila sang bulk water supplier nga matapos na ang preventive maintenance sini kag magabalik na sa normal ang supply buwas October 19. Wala man sila ka-relate in terms of percentage, pero gina-project nila nga hopefully by tomorrow afternoon makamat-amat na sila pasulod ng tubig sa aton linya. Nagdugang na sa water tankers ang MPIW agud makasupply sang tubig sa mga apektado nga service areas apang madamo sa gihapon nga mga konsumidor ang nagapanghakroy bangod wala sa gihapon sang tubig. Samtang gintinguhaan sang news team nga makuha ang bahin sang flow water nga bulk water suppliers sang MPIW apang wala pa sila maka-issue sang statement. Upod kay Hans Desieto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, pila naman ka mga estudyante sa Negros Occidental High School gina-isolate matapos sa kaagom sang rashes ukod viral exanthem. Sa ining Pedreso nakatutok. Una nga simana sang Setyembre sininga tuig sang nakitaan sang rashes sa kalawasan ang pila ka mga estudyante sang Negros Occidental High School. Gindala ang mga ini sa clinic matapos nakabatsyag sang pagpalangatol kag pagpalamula sang kalawasan. Suno kay Dr. Sheila Blancia, medical officer sang Bulutuan, ginatawag nga makaiha o kon viral exanthem ang ini nga kondisyon base sa test nga ginhimo sa mga pasyente. Magluwas sa rashes, pila sa mga sintomas amo ang pagsakit sang tutunlan, hilanat kag sipon. So usually kakalapnan na sila kay because nga ang mga bata kapulaw, ang ilang nga pag-inom sa tubig kulang, amo na kadasig sila nakalapnan sa viral infection through sa iya mga laway, through sa iya mga ginakaptan ng mga bagay. Ang pila ka mga estudyante sang NUHS nagahalong agud hindi malatnan. I-isolate ko lang ako kagulingon ma'am sa balay. Kag i-maintain ko lang ang safety hygiene. Tiner na lang sa balay, syempre para hindi naman madalay ang mga classmate. As of October 18, 2024, 32 na ka estudyante ang kumpirmado nga may viral exanthem. 15 sa mga ini ang gin-isolate sa sulod sang duha ka semana. Ginpatuman ang distance learning sa mga apektadong estudyante bangod makalalaton ang nasambit nga kondisyon. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Bago ka unique, mga puso, pinasahayang konsepto sa isa ka cafe sa Iloilo City. Pag-order kag pagkuha sa pagkaon sa isa ka buho, patok sa mga manugbaka. Nakatutok John Sala. Kilala bilang UNESCO Creative City for Gastronomy ang Iloilo City. Inibangod sa mga manamit na local Ilonggo cuisine, kag ang nanarisari nga innovations nga nagasunod sa uso, apang nagapabilin ang madinuagon nga kasaysayan kag tradisyon. Diri sa syudad sang Iloilo literal nga bisan diin makakita kagid sang manamit nga pagkaon, kag diri sa distrito sang Mandurriao, literal nga sa buho nga ini, ibumatilawan ang mga manamit kag unique pastries kag desserts. Subong man ang mga coffee kag non-coffee based drinks. Bali bago lang ni siya. So amo ni siya ang naga-trend sa Subong, so ginsabayan lang ginamon ang purpose ang ato na whole for take out lang gid siya. Okay, so pero kung gusto mo mag-dine in, pwede kita dito sa likod namon nga door. Apang ang ginabalik-balikan gid sang mga Ilonggo, ang pinasahi nga sistema sa pag-order kag pagkuha sang imo take out. Bangod sa ini nga buho, imo matilawan ang ilang mga specialties. Mostly everyday may nag-ask gid kung ano ang purpose ang whole naton. May nag-order dito sa sulod, tapos diri lang nila ginakuha sa whole naton. Sanday Kevin, halin pa sa Antique, apang gintilawan gid kuno ang mga pagkaon sa cafe nga ini. Kag syempre, agud maka selfie man sa buho. Actually, it's our first time here. So we found this very interesting and it's a good experience though. Matuod nga you will always find good food in the most unexpected and unique places. Apang sin o maghuna-huna nga sa ini nga buho, makatilaw ka sang patok kag Instagrammable nga mga pagkaon nga manamit na, barato pa. Upod kay Romel Porquia, John Sala. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, isa kasalakyan sang Iloilo City LGU nakuhaan sang Laragway nga naga-on-road parking sa Haro. Salakyan naka-assign kay Councilor Eli Istante. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Nakuhaan sang laragway ining isa ka government vehicle nga naga on-road parking sa isa ka bahin sang Lopez Haina Street, Haro, Iloilo City, Miyerkules ang aga. Sa pagpangusisa sa news team, nadiskubrihan nga ini ang naka-assign kay Councilor Eli Istante. Suno sa iya, duwa sini ka staff ang nagagamit sang salakyan sa Tungation. Nag-CR sa Ilabalay sa Barangay San Isidro Haro ang driver, samtang nagpamahaw naman ang upod sini. Kaya nga ako naman nga sala to, kaling atatay ilang lanon wala, responsibility ko man nagyapon, pwede ila ako officer, ginukon ko sila, yung istorya, I will assume responsibility. Suno kay Istante, wala man kuno naglawig ang pagpark sa lugar. Apang talalupang doon, nga wala naka-hazard ang salakyan kag nakaalsa pa ang wiper sa windshield sini. Bangod sini, magasulat ang Iloilo City TTMO sa opisina sang konsehal sa pagpaeksplikar sa natabo. Handa man kuno ang konsehal nga ini ang atabangon. Being a marked vehicle under sa local government unit, hindi na sila exempted sa aton ng mga regulation ordinance. We should follow sa aton nga traffic rules and policy. Samtang matapos ginpang tikitan sang Land Transportation Office 6 ang 17 ka cargo truck bangod sang on-road parking sa barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo sang nagligad nga semana. 3 ka mga cargo trucks ang nasiplatan naman sang news team sang damlaglang nga nagabayular sa layi. Suno sa isa sa mga driver, ilan na hiwaloan nga gindublian ang pagpark sa igad sang dalan, apang nagalikaw naman sila nga magguot sa parking space sa guwasang feed mill. Hinagalap naman na kami episode doon, pero ang talagang parking area, sir, mabudlay. Nagpamalibad na nga maghatag sang pahayag kaango sa sitwasyon ang LGU sang Leganes. Apang sunod sa Municipal Administrator nga si David Sinay, natugyan na sa barangay ang responsibilidad. Ang barangay naman, ginpahayag nga ilaman ginasaway ang mga truck driver. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Aribalantayan, mga barangay contingent sa Master Street Dance and Arena Competition, todo na ang pagpanghanda. Pagdagsa sa maturista ginalauman sa highlights sang kahiwata. Yaring balita nga aton gintutukan. Masobra isa kasimana antes ang highlights sa Mascara Festival 2024 ng Street Dance and Arena Competition sa October 27. Preparado na ang pinakabarangay contingents nga ipakita ang world-class performances sa mga bakulod noon kag mga bisita. Ang Barangay 21, aminado nga limitado ang 700,000 pesos nga budget para sa kompetisyon. Apang, never surrender ang motto sang dancers, drummers kag syempre supporters. Bisang gamay lang amon budget, kiti hindi lang, go lang kami ya. Apigin sila ya, kay agan na sila ga, hindi yan mo saot pa na sila ya. Handom naman sang defending champion nga Barangay Granada, nga may Grand Slam winner subong 2024. Ang gym, ginhimo naman nga production area kung sa diin nahamtang ang dalagko nga props kag risers. Dako gid ang pressure kay syempre defending kag ang tanan ga preparar man bakod bala dapat ang framing kay kun kahoy laban-laban sa guba balati ang permi lang ma-repair ang production. Tay dako giga dungog para sa amon kag sa sini nga barangay. Balantayan man ang performances ang Barangay 18 nga nanging Grand Slam winner na sadto sa Electric Mascara Dance Competition. I think do amo ni pinaka-duty sa mga barangay for this year, no. Ano lang Japon laban na nga. Kasi ang ginabaman nimo it's not about quantity, no. Quality lang siya. Magapasalida man ang Barangay 35, 6, 12 kag bata. Sunod sa Bacolod Hume Foundation, ginalauman nga magalabo sa masobra 3 billion pesos ang tourism receipts ng syudad sa selebrasyon sa Maskara subong 2024. Obat Kirino Gisilio, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga nagapang welding sa isa ka building sa Valeria Street, Iloilo City proper na kuryente Pilason. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa sining nga video, makitaan ang isa ka lalaki nga ginaalalayan sa ngiaupod sa ibabaw sang scaffolding. Inang ginapahayag na kuryente, samtang naga-welding ka inasang aga sa isa ka building sa Valeria Street City proper. Sunod sa upod sini sa trabaho, nagaobra sila sang fire exit sang building. Nakibot na lang ini sang magpangayo sang bulig ang biktima. Apisar nga nabutangan na nila sang karton ang primary line na igo ini sa gihapon sang angle bar nga ginagamit sang biktima. Rason nga ng kuryente ini. 3 kami. Tapos? Dito sila sa piyak, maarimang ko sa piyak ga building.
Natabuan nga yara sa lugar ang isa ka parking boy gani dali-dali sini nga ginsingit ang angle bar gamit ang kawayan. Pag-alis sa isang angle bar, nigo ang naibuarte, naglupok gulpeng kurente. Abe kong kurente, alam mo, pinakita mo sa diyon, siya diyon naglaga, nagsaka siya. Tapos ginampa ko lang din ang angle bar, ma'am, para ma-okay lang sa diyon ba? Gilayon nga gindala sa ospital ang lalaki nga ginkilala lang kay Mel, nakaangkon ini sang pilas sa lawas. Samtang ginpahanumdum sang more power ang publiko nga mag-coordinate sa ila sa tion nga may obrahon malapit sa linya sang kuryente. Standard minimum 3 meters away kita sa power lines. So ang karton nga na, it cannot help you. Base madugangan pa ang aton nga problema, no? Magkalayo na siya. Upod kay Hans Desierto, Zan Kilantang Sasa, One Western Visayas. Papuso Budigero naman sa isa ka ginaligar dako nga drug group na dakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Iloilo City. Samtang, suspect na nakuhaan sa isa ka kilo nga suspect ng Cebu sa Bacolod City. Ginapahayag ang isa man ka Budigero. Nakatutok John Sal. Nahulog sa kamot sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang ginaligar Budigero sa dako nga drug group sa Nubilibid Prison. Si Michael Pangcrudo, 30 anyos kag residente sa Barangay Bituon Haro, ang nakuhaan sa masobra 8 million pesos nga balor sa suspected Shabu na nagabugat sang 1 kilo sa drug bypass operation sa Barangay Takas Haro. Siya ni ginasaligan diri sa Iloilo City sa pang-distribute kag ang ila way of transaction or kon is kaliwaan gid. Napreso ang subjects ang 2015 bangod man sa illegal nga droga kag nagwa sang 2020. Dugang paniinot si Michael ang may mga parokyano sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Samtang sa Bacolod City, ginapahayag man sang kapulisan nga nagserve Budigero sa madurugista gikan sa Luzon ang subject sa drug bypass operation kahapon nga si Darrell De Mafiliz nga nakuhaan sang 1 man ka kilo nga suspected Shabu. Can you imagine ang 1 kilo nga Shabu magkalat sa streets in time for Mascara Festival? Pila ayhan ni kakrimen ang pwede ma-translate sini nga tungod sa paggamit. Apang depensa sang suspect, hindi ini durugista kundi isa ka online games agent. Agent sa scatter. Sa slot na sir. Ang slot na lang pang. Lawig mo na ginobrahan. Sang naguso lang. Bangod sa asod-asod nga drug bypass operation, may panghangkat si Captain Inot sa mga nagabantay sa mga pantalan sa rehiyon, ilabi na sa Philippine Coast Guard. Daw baliwala lang sa ilang nga bal-ana na nila nga grabe ang paglapta subong sang sang illegal drugs. Tani ang ila obra kag ila trabahoon man nila nga hindi bala kontra gusto bala. Trabahoon nila with wholeheartedly. Ginpakigangutan sa news team ang PCG Western Visayas parte sa pahayag ni Inot, apang wala pa sila sa opisyal nga pahayag angot diri. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, nasapwan na ang bangkay ni Staff Sergeant Michael Gatinao sa baybayon sakop sa sitio Naway, Sibuna, Guimaras, Kainas ang Udto. Madumduman nga nahulog sa ginasakyan nga sakayan si Gatinao samtang nag-ooperate ang bantay dagat batok sa illegal fishermen sa kadagatan sakop sa Nueva Valencia sang Oktubre 16. Base sa impormasyon, magasaylo kung tani ini sa sakayan nga iladakon, apang gulpiada nga naglakat ang sakayan kag nahulog ini sa tubig. Wala gid madakpan sang kapulisan ng mga iligalista nga tigayon nga nagpalagyo matapos nga matuon ang atensyon sang kapulisan sa pag-rescue kay Gatinao. Malapit 16 ka tuig na nga nagserbisyo bilang pulis si Gatinao. Papuso, get ready sa kasadya kagalingawan nga dala sa aton Kapuso Stars City of Smiles para sa Mascara Festival 2024. Ulupod kita nga magbanding kanday Ashley Ortega, J. Ortega, Zonia Mejia kag Sean Vesagas sa Ayala Malls Capital Central sa masunod nga Sabado na October 26, 5 p.m. See you here sa City of Smiles, mga kapuso. Mga kapuso, wala sang plano nga magpa-consolidate ang pila ka transport group sa Bacolod City sa piyak sang liwat nga pagbukas ng aplikasyon sang LTFRB tubtob sa November 29. Sunod sa presidente sang Bacod Manibela, ang ini nga tikang patimaan nga madamo sang problema ang public transport modernization program sang gobyerno. Plano sang grupo nga magpatigayon sang hublag protesta sa atubang sang opisina sang LTFRB 6 sa Bailo nga magpa-consolidate. Ating Chairman Chupilo Guades, kami sa Bacolod City, hindi kami papasok kahit ano pang mangyari dito.
Kasi alam naman namin, lulubog talaga yung programa nyo. Mapuso mga inhandag ihapon sa pag-ulan bangod sa duha ka weather systems nga nagaluntad sa pungsod. Nagapaulan sa Palawan, Visayas, ug dakong abahin sa Mindanao ang ITCC ukon ang Intertropical Convergence Zone. Easterlies naman ang nagahuyop kag magapaulan sa Luzon. Wala man ginadulang chance ng localized thunderstorms sa iban pang abahin sa pungsod. Suno pa sa pag-asa, wala pa sa epekto sa pungsod kag madubuang tsansa nga magtipon kag mangin bagyo ang low pressure area sa Gua, Sangpar. Samtang sa datos ng Metro Weather, mabaskong nga pag-ulan ang may eksperyensyahan sa dakong abahin sa Panay Island kag sa Negros Occidental. Ginapahalo ang tanan sa baha kag pag-usmod sang duta. May laptalap naman nga pag-ulan sa iban pang abahin sa pungsod gani hindi pagkarimtan nga magdala sang payong mga kapuso. Samtang nangin masanag ang kahawaan matapos masaksihan ng supermoon ukon Hunter's Moon kagabi. Nakitaan sa mga residenteng full view sang supermoon 7:26 kagabi. Base sa NASA, ang iniasahay sa full moon ang nagaluntad kung ang bulan ang pinakamalapit sa kalibutan sa elliptical orbit rason nga talalupang doon ang pagdako sini. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 12 oras nga brownout ang ma-experiensyahan sa mga konsumidor sang kuryente sa probinsya sang Iloilo sa Domingo, Oktubre 20. Madulaan sang kuryente humalin alas 6:01 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi ang mga konsumidor sang Eleco 2 sa kabanwahanan sang Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina, kag Dueñas magluwas sa pila ka kabarangayan kag portion sang isa ka barangay sa Lambunaw. Samtang madulaan man sang kuryente halin sa alas 6 sa aga tubtob alas 6 sa gabi ang mga konsumidor sang Eleco 3 sa kabanmohanan sang Anilaw, Banate, Barotac Viejo kag San Rafael sa amuman nga adlaw. Ini ang kaangot sa maintenance activities sang NGCP sa ila Dingle substation. Napabakod naman sa defending champ nga San Beda Red Lions ang pwesto sini sa top 4 sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos gindutos sang Red Lions ang Perpetual Alta sa dikit nga score nga 57-53. Sampang ipatigayin kay inasang gudto sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Ang Red Lions ang ginpangunuhan ni Yukien Andrada nga nakatigayon sang 21 points with 3 rebounds. Sa second game, nagdaog naman ang Mapuac Cardinals batok sa Letran Knights sa scoring ng 86-78. Samtang bantayan alas 11 buwas aga ang Sambua sa tunga sang Arellano Chiefs kag LQ Pirates. Ini ang pagasundan sa enkwentro sa San Sebastian Golden Sags sa EAC Generals alas 12:30 sa hapon. Ang kinampang live ng Malantaw sa Heart of Asia kag live streaming sa Jimmy Sports PH pati man sa NCAA Philippines social media pages. Mapuso, magluwas sa acting, palaban man sa singing si Sparkle artist Crystal Paras nga may newest single nga You, Me, and Us. Halad ni Crystal ang ininga kanta sa mga wala sang kaisog na mag-express sa ilang feelings. Nagpasalamat man ni sa Jimmy Music sa pagsuporta sa iya panibago nga single. Samtang, bago nga bersyon para sa iya pareho nga Gen Z ang peg ni Liana Casillo sa revival sang umaambisyon ni Yasmin Curdy. Liyog ni Liana nga ma-inspire ang kabataan nga mangin mabakod sa mga pagkilaw samtang ginalabot ang ilahando. Sarang nga ma-download kag ma-stream sa digital platforms worldwide ang You, Me, and Us kag umaambisyon. Umaambisyon ka na naman na ako'y magbago at biglang mapasayo. Umaambisyon ka na naman sa akin. Makaligad ng 18 ka bulan nga military service ay apungsod nga South Korea. Gin-discharge na ang BTS member nga si J-Hope. Suksok ang uniform kag black beret. Ang 30 anyos nga K-pop star ang nagayuhom samtang ginasugalaw sa niya upod sa grupo nga si Jin kag sang fan sa guwasang military base sa Wonju, Gangwon Province. Si J-Hope ang ikaduha sa 7 ka mga miyembro sang BTS nga nakatapos na sang ila mandatory national service. Ine nagasunod kay Jin.
Nagsanag ang kahawaan sang Hong Kong bangod sa pagsalida sang supermoon nga ginakabig pinakadako subong nga tuig. Ang full moon ang nasaksihan sa kahawaan pasado alas 7 sang gabi kag sang alas 8:51 na ang konsini ang pinakamalapit nga distansya sa orbit sang kalibutan. Ginalauman sang National Aeronautics and Space Administration nga padayon nga masaksihan ang full moon sa sulod sang 3 ka adlaw. Mga kapuso, isa ka paddler nga nagalibot sa Iloilo kag Guimaras, misyon nga matudlo ang stand-up paddle boarding sa kabataan. Pagpanglimpyo sa dagat, iyaman nga advokasya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magluwas nga maayo sa ikaayong lawas, makakadto pa sa ibang lugar. Ini ang pila lang sa mga rason ni Gary Neil Benedicto, 44 anyos, nga paddler nga tumandok sang Barangay La Paz, Nueva Valencia, Guimaras, kun nga nahilig kag ginhimo nga isa ka hobby kag sport ang stand-up paddleboarding. Kun maayo lang ang tiyempo, naga-paddleboarding ini sa Iloilo River kag sa iban pa nga bodies of water sa Iloilo kag Guimaras. Tuig 2013, sang nadiskubrihan sa niyang sport. Nakadaog man ini sang pila ka stand-up paddleboard competition sang 2014 kag 2015 sa Cebu kag Leyte. 2019 sa nakuha sini ang bulawan nga medalya sa 400-meter sprint Philippine Paddle Race sa Siargao. Bangod sini, nangin isa na ini ka professional paddler. Apang, hindi lang sa paddleboard nag-stand up, kundi para man sa iya advokasya. Ini amo ang libre nga pagpakigbahin sang iya nahibaluan sa mga pamatanon. Tinatuyo sini nga mas madamo pa ang makapresyar kang magsulod sa sport. Makater kami sir usually mga 20 or 30 ka-use every day para sa training. Paano mag-balance sa paddleboard, mga strokes, kung paano magbugsay. Wala lang nagauntat ang misyon sini sa pagtudlo sa sport, kundi sa pagtudlo sa mga gusto mangin paddler nga maglimpyo sa palibot, ilabi na sa mga suba kag kadagatan. Ako gapado lang ako pero gapamulot ko basura. Tudluan ko sila paddleboard pero amon limpyuhan ang ila playground. Maka-enjoy sila. At the same time, kung mag-enjoy ka na sila, makabulig pa sila sa sa dagat. Nagalaom si Gary nga paagi sa simple nga pagtudlo, ang sport ang magpangibabaw kag makilala upod pa sa iban nga sporting event sa Iloilo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Very interesting. Tilawanan na mo ni Kapuso Dena ang paddle boarding. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kakibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.